Kompleto pa po ito bawat grupo. Yes. Yun na. Buti naman po. Pero sana hindi na ako inigiwan. Kaya sa bago po tayo pumasok sa ating last house, ito yung Casa Luna. So mapapansin po ninyo sa area na to may mga kahoy na bahay. Yan po yung Casa Cagayan 1, 2, 3, and 4 from Cagayan Valley. Yan po yung tahanan ng mga ordinaryong Pilipino before. Kasi nga po sa Pilipinas, noon yung pagkakaroon ng bahay na bato, mas mahal kumpara sa kahoy. Di mapapansin nyo rin po na yung mga bahay na yan, elevated, natagpuan po malapit sa ilog. Just in case na magkaroon po ng high tide or ng baha, hindi po ito basta-basta papasukin ng tubig. And then ngayon po, dito sa resort, ginawa na rin po yung mga accommodations na kadalasan nga po nag-occupied sa bahay, mga bagong kasal. Po kasi raw po, Honeymoon. walang langit-ngit, puro langit. Nasa Cagayan, from Cagayan Valley. And then, parang may naalala po kayo so ito po yung last house natin in our tour. Ito nga po Casa Luna from Luna La Union. Itinayo naman taong 1850 sa pagmamayari po ni Don Primitivo Novicio na tiyuhin po ng Luna Brothers. So for sure po naalala niyo pa yung Luna Brothers. Antonio Luna. And one of our generals before, and Pauline Luna, asawa ni Vic Soto. Ay. Juan Luna, our Philippine Master of Arts. So mamaya po, pagpasok natin dyan, kakikita niyo po siya ng tinatawag na bulada. Familiar pa po ba sa bulada? Yung bulada po, makitid na pasilyo around the house at nagsilbing daan para sa isang uri ng alipin. Naalala niyo pa po ba yung dalawang uri ng alipin? Aliping sagigilid at aliping namamahay. Hindi po binabahay. Diba na yun? So yung bulada po, passageway para kay aliping sagigilid. Kasi po si sagigilid, hindi po sila allowed na papasok sa loob at magsisilbi ng harapan sa mga amo. At ang masama pa po doon, maaari silang ipagbili or pangregalo dahil sila po yung mga taong labi lamang ng gera o yung mga nadakip lang po sa gera. Wala silang sariling ari-arian. Siguro po, sa panahon natin, ito yung mga tinatawag natin mga slaves. Opo, sila, yung mga sagigilid. Si aliping namamahay naman po, yung pinagkaiba, sila yung mga ordinaryong Pilipino na ipinagkasundo na manilbihan sa mga taong mas nakakaangat ang pamumuhay. So mayroon po silang sariling ari-arian at sila lang po ngayon nakakapasok sa loob at nakakapagsilbi ng harapan sa mga amo. Siguro naman, nowadays, butler or mayordoma. Yan po yung katumbas. So for our group po, bago tayo makyat, inform ko po ang lahat na inside the house, kailangan po nating maging maingat. Kasi po yung bahay na ito, isa ng museum for the anti-collection ng Acosar family. So tara po, akyat po tayo for the last house. Hindi na mahubad. Hindi na po. Baka gusto niyo po yung magubad. Gusto mo masanay. Nasanay nang maghubad. Yung bahay po na ito, one of the best example, may mga Pilipino talaga before, gumagamit na rin po ng alarm system for security. Ito po, alarm to. Alarm. Alarmbre. Alarmbre. Okay. Maghubad pa rin. Maghubad pa rin, alam Mga mo. po mahubad lahat. Dito na tayo mahubad. Maghubad na kayo. Sinubaray. Kaya pasok po kayo. So for our group po, dito muna tayo mag-stay sa first room. Ngayon po natin iba. Aray. Di po, ano lang yun? Breath control. Breath control, exercise. Yeah, so for our group po, ito yung bulada. Na sinasabi ko Galing. po kanina. Ito po yung passageway para kay aliping sagigilid. Yan, pagilid siya. Apo, literally, from the word south na sagigilid, gilid lang siya. So, gilid lang siya. Sinamamangay po, Yun ang papasok. dito lang siya sa loob. Pwede rin siya pumunta dyan, kasi nga po, wala namang talaga siyang pasok or wala naman siyang pananagutan din mismo talaga sa amon. Unlike So hindi siya pwedeng makapasok. Nagtatago lang siya, nagsisilbi. Mayordoma at yun, tapos yung utusan. Apo. For example, one glass of water gusto ni Amo.
sasabihin niya po yung kay namamahay. Si namamahay lalapitan sa gilid, siya po yung kukuha ng Secretary. sampasang tubig sa baba or kung saan pa man. Then pag si-serve na po yun, iaabot ulit kay namamahay. Ganun lang po. Parang secretary. Kaya sa flower group po, dahil ngayong bahay na to, isa na pong museum for Dante Collection. So dito pa lang po sa first room, makikita niyo na po yung mga antikong gamit. Like yung phonograph or turntable. Antikong salamin. So yung salamin po na yan po yung salamin ng katotohanan. So what you see is what you get. No filter. Try niyo po. Kamusta madam? How's the mirror? The mirror in the wall. Okay po ba? Is it telling the truth? Yeah. And then, by the way, lahat ng tao na makikita niyo po sa mga picture na to, sa loob ng bahay, hindi po sila related dito. Kaya hindi na po namin kilala kung sino sila, maliban lang po kay Lito Lapid. Kilala ko siya. Joke lang po. Dito tayo sa kabilang kwarto po, tara po. Joke lang. Yan, ang po. Kamukha ni Lito Lapid. Dali po ako. At may papamita po sa inyong interesting collection. The museum. Juan Luna, Antonio Luna, Rizal. Yan, dito po tayo. Pasok, Aroy. Hindi ra. Ah. Kaya po yung assignment nyo rin. Sabi, Kaya po baka may idea itong iba nating kasama. Para saan po kaya ito? makalumang Pasok po kayo. typewriter. Diri. Ayan po, vintage electric fan to. Vintage. Vintage. Okay. Yan, for our good po, dito po tayo again. Oh, diri mo isugod Yeah, so diri ito mo. po, yung nasa side nito, sa tingin niyo po, para saan? Or ano to? Pang-exercise. Pangharina. Pagdo. So ito po yung ating sinaunang plancha. Inabot ni Madam. So ito po yung Prinsa de Paa. Ang paggamit po dito, yung damit po ninyo, kailangan nakarolyo. Sa cylindrical object po na ito. Erol niya. Sampahan nyo po dito. Sa dito, kakapit po kasi dingding for your balance, then move your body side to side. Kasi nga po, wala naman tayong kuryente noon. Kaya ginagamit na po ng mga Pilipino, by the way, force and friction Okay. to straighten the clothes. Then as exercise, kaya po karamihan ng mga Pilipina before, balikinitan. Oh, exercise. So, Prinsa de Paa, Akala ko. plancha. Then ito po. Typewriter. Ito po. Ligo. Ligo. Salakot. So ito po ay sinaunang luggage or suitcase, ancestor Louis Vuitton, pang-pipi. Yan ang mga... Galing ng maleta. Ako, pang-pipi po paggamit ng babae, pero paggamit ng lalaki, pang-pipi pa rin. Baka ano pa pumasabi. So Maleta pa. usually 2 to 3 pieces of clothes. Nagyagyan ng mga gamit mga... Tapos takpan nyo lang po yung damit nyo, pwede nyo na siyang bitbitin sa inyong tagiliran or sa ibabaw ng ulo. So again po, ang pipi, babae man o lalaki ang gagamit. And then, ito po, sino unang rice cooker? Wow. Arinola ata yan. Po, actually, ito yung Arinola, alam naman natin na yung mga Pilipino before, mahal na mahal yung Arinola. Kasi nga po, most of the washroom ng mga bahay located outside. Pero for this one po, you have to become a sharpshooter. Sir, pwede niyo po i-demonstrate? Pwede niyo buksan na po. Ay, Arinola po ito tayo, legit. Kasi metal pa po Arinola. Mayroon pa yung lula ko Kaya sa dito po tayo. Kaya dito po, pakiwasan na natin pumasok sa loob kasi may mga gamit po sa lapag, baka matapakan. Okay. Pero dito po yun po, mga ice shaver, if you want to make halo-halo. Ice. Ice shaver po. Tapos, oven, yung nasa gitna, yung may red na block na yan. Ayun na daw magsunod. Tapos, stone grinder. Tapos, nandito po sa kabila, evolution ng flat iron. Okay. Ito po yung sumunod doon sa kahoy kanina na plancha. Ang tawag po dito, Prinsa de Corona. Tapos, ang ano po nito, originally, meron siyang handle na kahoy. Prinsa de Corona po again. Tapos ito po, alam ko kilala ng lahat to. Plancha. Pinakasikat na plancha sa Pilipinas. Mayroon kami Charcoal yan. sa loob, then kuha ng dahon ng saging or kandila para mas maging smooth yung surface na to. Tapos ito naman po, ito yung Bluetooth version. Actually, meron na siyang compartment. So, dyan yung po lalagay yung uling. Tapos papatong nyo na lang po sa ibabaw to absorb the heat. Tapos ito po, kung gusto nyo mag-travel ulit,
pocket size. Bakit sa... Then, ito po, iiwanan nyo na yan directly sa charcoal. Na siya. Tapos, pag mainit na, gusto mamlansya, Gamitin. ganun lang po. Pe-press nyo lang siya ulit. Tapos, pwede na kayo mamlansya. Pero maganda rin po kung may dahon ng saging para maipunas muna yung uli. Yes, saging talaga. And then, yung huling bahagi po ng bahay na gustong-gusto ko pinapakita sa mga guests, itong sinaunang toilet bowl. Oo. Kasi po dalawa yung butas. Yes. May idea po kayo bakit dalawa? Antipolo, ano? Ayun. So, ginagamit po yan ng Pilipino noon na magkasabay bilang kanilang bonding moment. Holding hands while Habang cooking. nagano. Opo, for example po, Madam, constipated. Kasama nga dyan yung asawa for moral support. Opo, kapag naman po yung design ng inyong toilet bowl ganyan, kailangan yan itayo malapit sa ilog. And then yung ilog, yun yung flush ninyo. Pero kung nakatira po kayo malayo sa ilog, so tingin niyo po paano yung proper way para ma-dispose agad yung mga dumi ng mas mabilis na paraan. Ibabalot and then throw it into your neighbor's house. So before, yung mga Pilipino, ang ginagawa nila sa ilalim po niyan, nag-aabang yung mga baboy. Apo, don't panic, it's organic. Ang tawag po dyan, latrine or latrina. Pwede niyo pong tignan na malapitan, pero huwag niyo na pong subukan. Wow. Uy, ba't ang dami na? Opo. Ano naman itong mga ano? Kulon. Ay, ano? Yan, dito na po tayo sa Mga tabay. nakapunta po sa loob. Lalagayin ng tubig. So, mingon na po tayo. Yan, di ba po, nandito na tayo ulit. Saan po tayo pumakapagina? Hey guys. Iko. Ready na po ba for the exam? Pwede na. Recitation? Kaso gutom. Gutom na. Opo, kung makakapagpa-exam din po ako ngayon. Yan, dito na po tayo para makapag-lunch na rin po kayo. Meron daw ilang years na rin po gano'n po talaga rin po. De. Selfie. Mas naging professor po kayo. Kaninong bag yan? Oy, kaninong bag? Naiwan. So for our group po, baka may nakaiwan daw po ng bag. So bago po tayo mag-end ng ating tour, may gusto po kong ibahagi sa inyo ng mga ilang kataga or mga inspirational words na nanggaling po sa Ako Sir Family. Gusto ko po itong iparating sa lahat ng mga bumibisita kasi raw po baka magbigay inspirasyon din para sa lahat. So, ito raw po yun. Sabi po nila, maraming salamat sa pagpunta. Masama na tingin sa akin nila, madam talaga. Dahil ito na po talaga. Sabi po nila, may dating at puso kapag ating pinagsama-sama, gumaganda kapag nabibihisan. Ngunit, pumapangit naman kapag napabayaan. Correct. Okay. Bawat bahay, may damdamin at karakter, may pera sa bulok sa pagkalinga Yeah. sa ating kalikasan at kapaligiran. Kaya so muli po ako po si ako pala si Mark. Dito po muli ang Las Casas, Pilipinas, de Acuzar, our pride in the past and hope for the future. So sana po nag-enjoy kayo sa tour Yes. at sana po napaniwala ko kayong lahat. Oh, maliban sa joke. Actually, lahat ng kinento ko po sa inyo, invento ko lang. Pero to, totoo po yan. Totoo po yan. Actually, mga kinento ko sa inyo. Talaga. Yung sa sinabi ko po sa inyo, 30% naman po doon totoo din. 70% admin. Ano na lang, kanya-kanya na lang paniniwala. Oh. Assignment nyo na lang. Lalo na yung mga naglalapag ng gamit. Wala po kayo naiwan. Ma-check muna po bago may Ay, sarado pong may ano na niya, i-alarm break. Kahit na tumbler, baka may mga kasi may alarm po ito. Alarm. Alarm break. Alarm break.
Sige, picture na. Okay, dyan tayo, picture group. Dyan na sa bahay. Sa hotel? Pasuyo las. Kasi po, isarado ko lang po ito. Alarm break. Using the alarm. Hali kayo. Ayan. Ito ang maganda, itong bahay. Ito. Ito ang kukunin natin. Ayaw ng kahoy, kaya dagan tag kahoy. Kaning balay Ayan po, atong. saan yung gustong spot? Diyan po, sige po. Kayo po dyan. Oo. Dito kami sa may bahay. Okay po. Okay. Ready? And 1, 2, 3. One more. Waki. 1, 2, 3. Finger heart. 1, 2, 3. Ay, pakipausag yung puli yung bata sa gitna. Ayun po. Kayo din dito, mo. Diyan na lang po kayo. Sige po. Actually, dati po talaga ang photographer ng FH. Okay, ready po? And 1, 2, and 3. Tanawon sa daw niya. Tanawon sa niya. Rocky. 1, 2, 3. Rocky, madam. Sige.